Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Georgie Acacio, Public Relations Officer po ng Education and Information Department ng COMELEC. At sa tabi ko po ay ang ballot box, and on top of it, ang PICOS machine or Present Count Optical Scan machine na gagamitin po sa ating darating na eleksyon nitong taon na ito. So mamaya, papakita ko po sa inyo ang components po o ang iba't ibang parte po ng PICOS machine at ang procedure po ng pagbukas po ng halalan on May 13. So ito po ang iba't ibang components, iba't ibang parte ng PICOS machine. Una dito po sa gitna, ang tawag po nito ay ballot feeder or ballot entry slot. Okay? Dito po ipapasok ng botante ang kanyang balota. Okay? At dito naman po sa bandang kanan po na bahagi po ng PICOS machine ay ang tinatawag na touch screen. Okay? Dito po makikita lahat po ng messages, lahat po ng prompts ng machine. Okay? Dito sa touch screen na ito. Okay? Dito naman po sa bandang harap, kung napansin po ninyo, meron pong dalawang slots. Okay. The first slot po is labeled poll worker. Dito po ilalagay yung tinatawag na compact flash or CF main memory card. Okay. Dito naman po sa pangalawang slot sa bandang kanan ay which is labeled administrator. Dito po ipapasok, ilalagay po ang tinatawag na CF or compact flash backup memory card. Okay. At dito sa taas po ng touch screen, okay, ito po yung printer, okay, kung saan po nilalagay ang tinatawag na thermal paper, this one, okay, na siyang gagamitin po to print the election returns, okay, at dito rin ilalagay po yung I-button security key, no, tinatawag na I-button security key, na siya pong gagamitin, okay, to open the PICOS machine, okay, as to how, mamaya papakita ko sa inyo, but meantime, ito po naman yung tinatawag na thermal, or rather printer cover. Okay, this one. So dito po sa loob ng printer, ilalagay po ang I-button security. And so to open the machine, okay, position na po ng chairman of the BEI, yung I-button security key on top of the I-button security key receptacle. Ito po yun. And dito sa kanan po, kanang bahagi po ng PICOS machine. Like this. Okay. Ang una pong lalabas sa touch screen, okay, ay ang message na BEI authentication. Please insert security key for authentication. Okay, yun ang hingiin ng machine, yung authentication po ng members of the BEI. So to do that, kailangan po ay, okay, the BEI will have to place the I-button security key, this one, on top of the I-button security key receptacle. Tapos, idiin lang po ng konti. Apply slight pressure on it. Like this. Okay. Pagkatapos po nun, okay, the machine will ask for the PIN of the chairman of the BEI and the two members, the poll clerk and the third member of the BEI. Kaya lang, for demo purposes, okay, yung PIN lang po ng chairman of the BEI ang ating pong i-enter. So for demo purposes, the PIN po of the chairman is 147 18 05 9. Press enter. Okay, so binalidate po ng machine yung PIN ng chairman of the BI, and pag na-validate na po niya, the message PIN accepted will appear on the screen. And then another message will appear, BEI security key verified. So ibig sabihin na verify na po yung security key po ng Board of Election Inspectors. And then, okay, the machine po will ask if the time and the date and time appear on the screen is correct. Sa ating pong darating na halalan sa Mayo 13 ay
ang actual voting po ay manual process pa rin. Dahil ang botante po, kailangan pa rin niyang mag-manually, no, mag-fill up manually ng balota. Okay? Paper ballot. Ito po yung itsura ng official ballot po na siyang gagamitin natin sa ating darating na halalan sa May 13. Ang haba po nito ay 27 inches at ang lapad naman po niya ay 8 1/2 inches. Except lang po yung balota para po sa arm na mas mahaba po. Yung balota po para sa arm ay may haba na 29 inches. Okay. Now, unlike in the manual system po, dito po sa automated election system, ang balota po, lahat po ng pangalan ng mga kandidato po ay nakaprint na po sa balota. Okay? So, sa front page, ito po yung front page. Okay? Nandyan po ang pangalan ng lahat ng kandidato for national elections. At sa likod naman po, ay ang lahat naman po ng pangalan, sa likod po nito, at the back page, lahat po ng pangalan ng mga kandidato for local elective positions. Okay. So, gaya ng nasabi ko, naka-preprint na po ang lahat ng pangalan ng mga kandidato sa balota. So, to vote, ang gagawin lang po ng botante ay markahan o shaden lang po yung oval or yung oval mark sa tabi po ng pangalan ng kandidato na nais niyang iboto. Okay? Kailangan po i-shade ng buo ang oval para ito po ay ma-interpret ng maayos ng machine. Kasi po kung hindi, maaring ang balota, maaring ang boto po ninyo, okay, ay i-interpret ng machine as an ambiguous mark. Okay, that is a vote. Now, ang balota po natin ay meron pong 3 security features. Ang una po ay yung tinatawag na position identifiers or position markers. Okay, ito po yung, yan po yung marka on all sides po, sa tabi po, sa lahat po ng gilid po ng balota. Okay, ito po, yung intersection points po ng marks na yan, position identifiers na yan, okay, would indicate po the placement of a mark. Okay, of a mark. Okay, so, itong marks na to allows the system or allow the system po, okay, to accurately locate po the position of an oval. Okay. Another security feature po ng balota ay yung tinatawag po na barcode na matatagpuan po sa dulo, sa dulong bahagi po ng balota. Okay? At ito pong, ang bawat balota po, mayroong unique barcode. Okay? Dito sa barcode na ito, ay masisiguro na ang balota po ay nabibilang ng isang beses lamang. Okay. At ang isa, pinakahuli ay tinatawag po na ultraviolet ink or ultraviolet mark. No? Each ballot po is marked with an ultraviolet ink. Okay? Hindi po siya visible to the naked eye, pero visible po siya sa special lens and light of the machine. Okay. Okay, ngayon mock voting na tayo. Okay? Papakita natin una kung ano pong mangyayari kung ang isang valid ballot ay ipapasok sa machine, PCOS machine. Valid ka dahil, like dito po, ang binoto ko, kasi po sa balota, okay, naka-indicate po yung different positions up for election. Nandiyan po, position for senator, sa front page, no? Position for party list. And then, sa baba po, sa ibaba po ng position, naka-indicate po yung ilan po yung number of candidates na dapat iboto. So, for example, sa position for senator, nakalagay po vote for 12. So, dito po ang binoto ko ay, ang shinadan ko ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, valid vote po ito. Okay? Now, sa actual voting, kailangan po ang balota ay nakapaloob sa ballot secrecy folder. Okay, bawal po na hindi po siya nakalagay sa loob ng ballot secrecy folder. Okay. So, pagsubo po ng balota, ganito lang po yan. Kailangan hindi po makita yung contents po, yung laman po ng balota. So, ganyan lang po. Hayaan lang po ang there. Okay.
lalabas po ang message na scan complete. Ibig sabihin po nito, ini-scan na po ng machine, okay? The machine is taking a picture po of the ballot. Okay, then the voter has to wait for the message, congratulations, your vote has been registered, bago po siya aalis. Okay. At ito po, sa baba po niya, naka-indicate po yung number of ballots counted by the machine. So, pag na-scan po yun, okay, kung na-scan na po ng machine yung balota, okay, the number of ballots should increase by 1. Okay, so, kanina 0 po yan, ngayon 1 na. Okay. Pinakita namin sa inyo yung ballot, valid ballot na isinubo po sa machine. Okay? Valid ballot siya, kaya siya po itinanggap ng machine. Ngayon naman po, papakita namin sa inyo ang pagsubo po ng isang balota na hindi po na-shadean ng buo. Kagaya po nito. Okay? Kasi dapat po, di ba, sinishadean, minamarkahan po ng buo ang oval or ovals po sa tabi po ng pangalan po ng kandidato o mga kandidato na ating iboboto, na inyong iboboto. So, dito po hindi po siya naka-shade ng buo yung mga oval marks, okay, sa tabi po ng pangalan ng mga kandidatong ibinoto ng botante. So, let's see kung ano pong mangyayari kapag ito po ay ating isinubo sa PCOS machine. Again, kailangan po nakalagay siya sa ballot secrecy folder. That. Okay, scan complete. Returning ballot. Bakit po niya binalik? Ni-reject po ng machine ang balota. Ayun. The machine will prompt a warning. One or more ambiguous marks detected on the ballot. Please correct all ambiguous marks and refeed the ballot. Okay. Kapag ganun po, that your ballot is rejected by the machine because of due to an ambiguous mark, the chairman of the BEI will ask po the voter po na i-check po, no, i-review yung kanyang balota, okay? Kasi baka meron po siyang oval mark na hindi po niya na-shadean ng buo o ng maayos. So, ito po kailangan, okay? Ito, ang interpretation po kasi ng ano nito, machine sa marka ay ambiguous mark. So, kailangan po i-shade siya ng, ang marking threshold po kasi maximum marking threshold is 50%. So, kung hindi po na-reach yung marking threshold na yun, ay maaaring pong ma-reject po ang inyong balota by the machine. Dahil ang interpretation po ng machine sa inyong boto ay ambiguous mark. So, ito po, na-correct na po, na-shade na po ng buo ang votes, oval marks rather. So, I'm sorry. Okay, under the rules, bawal po i-crumple, okay? Bawal po i-tupiin or gusukin ang balota like this. Okay. Pero for demo purpose, sige. Ayan, kinrumple po namin siya. So, pagka ganyan, kailangan i-flatten lang, i-flatten. Straighten yung balota. This way. Okay, subukan natin siyang isubo. Kung tatanggapin ba siya ng PCOS machine. Okay, front page. Upside down. There. Kailangan po kasi ay i-flatten muna siya bago isubo sa machine. Ayaw po din. Ayaw. Kasi hindi pa siya nakaano. Ano pa siya. Sure. Kailangan po na idiretso ng maayos yung balota bago siya i-feed ulit sa machine. Ayun. Ayun. Kinrumple po yun na balota na atin pong isinubo sa PCOS machine.
So, let's see kung tatanggapin ba siya o tinanggap ba siya ng machine. Ah, yes. Tinanggap po siya. Okay. Because the machine... Ngayon po, kukuha po kami ng balota na nascan na po ng machine na ito. At try namin isubo sa machine. Okay, kung ito po ba ay tatanggapin niya. Okay, this ballot has already been scanned by the machine, by this machine. So, i-refeed natin siya. Titignan natin kung siya po ba ay tatanggapin ng machine na ito. Scan complete. O, there. Lalabas po. Kasi talaga na muna scan na siya ng machine ito. So, the message, this ballot has been previously scanned, will appear po on the screen. Okay. So, ayan po. Hindi po siya tatanggapin ng machine kahit na feed pa. I-refeed natin to. Bottom first. See, the same message will appear on the screen po. Hindi po siya, and then, iluluwa siya ulit ng machine. Okay, back page. Bottom first, try natin. Upside down muna. Ayan ulit yung message. This ballot has been previously scanned. Okay. Hindi po pwede lokohin itong machine na to. Talaga naman na-scan na siya. Okay, ito naman. Bottom first. 4 different orientations na po yan. Okay, a voter can repeat his ballot only 4 times. Okay, after that, hindi na po siya pwedeng bigyan pa ng replacement ballot. No, kasi ang allocation po ng ballot natin is 1:1, meaning only 1 ballot will be provided per registered voter. So if a voter commits a mistake in filling up his ballot or he wants to make changes with his ballot, hindi na po siya bibigyan ng additional ballot. Okay, so tapos na po tayo sa mock voting. Ngayon naman namin papakita natin ay yung procedure po in closing the polls. And to do that, ang gagawin po ay ipipress, again, ang I-button security key on top of the I-button security key receptacle. Ganyan po, ididiin siya dyan sa I-button security key receptacle. Okay. At pagkatapos po, several options po will be displayed on the screen. Close voting, print reports, utilities, shutdown, and previous screen. Now, since nga magko-close na tayo ng botohan, so yung close voting option po ang ating ipipress. And the machine will ask, are you sure you want to close voting? No more ballots will be accepted after this with 2 options, the yes and no options. So, yes. Okay, the yes option kasi magsasara na po tayo ng botohan. Okay, pagkatapos po nang hingin na ulit ng machine yung PIN po ng chairman, yung poll clerk, and the 3rd member of the BEI. Pero since para dito sa demo na ito, yung PIN lamang po ng chairman ang ating i-enter. So, ang PIN po ng chairman ay 1471805 and then press enter. PIN accepted. Ibig sabihin po, na-verify na po ng machine yung PIN. Okay. At yan po, lalabas po yung message, voting has been closed, no more. Would you like to digitally sign the transmission files with a BEI signature key? No. Wala naman pong signature key kasi ang BEI. Okay. Are you sure you don't want to apply any digital signatures with the yes and no option? Yes. Okay, so ito po. Lumalabas ngayon yung message na preparing election reports, please wait. Ibig sabihin po nito, the machine will print na po the election returns. Initially, 8 copies of the election returns, pero for demo purposes, isa lamang po ang ipiprint ng ating PICOS machine.
Yan. Oh, the machine is now printing one copy of the national returns. One copy lang, pero sa actual voting po, okay, pag nag-close na ng polls, the machine will print 8 copies of the election returns, for national positions initially. Kasi itong election returns na ito, okay, will have to be signed by the members of the BI and the watchers po of the dominant minority party, dominant majority party, the watchers of the accredited citizens arm of the COMELEC, kagaya po ng DTCRB, NAMPREL, is it okay for me to mention NAMPREL? NAMPREL, One Vote Movement, and CCARE. And then after that, the machine, okay, we'll ask, would you like to print more copies of the national returns? Okay, so the answer is no. So we will press the no option. Ayan. The machine will then print one copy, or rather, sa actual voting, 8 copies po of the local returns. Ang piniprint niya ngayon, election returns for local positions. Okay, itong space na to, ito po yung para sa signature and thumbprint po ng members of the BEI. At sa bandang ibaba naman, yung signature po of all the watchers present. Okay, so i-detach po ito ng BEI. Paano pag-detach? Just like that. Okay. So now, na-print na po ng machine yung election returns for local positions. So the machine will ask, would you like to print more copies of the local returns? Okay. No, of course. Kulang pa sa pressure. Magaling. Ha? Magaling. Matagal talaga pala siya.